Unahin na natin na sa ilang dekada na paglalaro ng Gilas sa international level ay si Coach Tim Cone at ang kanyang Gilas lamang ang nakagawa ng mga historic wins na mahirap nang ang mapantayan ng ibang susunod pa na coaches ng Gilas sa hinaharap. Dala na rin sa limitado talaga ang mga players natin na kayang-kaya na makipag-compete sa international level at nakakakuha ng mabibigat na panalo kagaya ni Kai Sotto, Junmar, Justin Brownlee at iba pa na minanduhan ni Coach Tim Cone. Inamin nga ni Coach Tim Cone na walang kaibahan ang Gilas team sa ibang teams na kung wala ang isa sa main player nila sa kanilang main rotation ay hindi nga rin makakagalaw o makakapaglaro ng maayos ang Gilas. Halos lahat naman ng mga teams kapag pilay ang lineup, downgraded talaga ang performance na kanilang maipapakita. Maging sa NBA o kahit sa ang team pa yan, kapag hindi kumpleto ang main rotation o mga main players, asahan mo na mag-iiba ang takbo ng kanilang laro. Mahihirapan sila dahil wala sa nakasanayan ang sistema at hindi na ganon kapulido ang mga plays dahil wala nga ang ilan sa players ng main rotation. At parang ganito na rin ang tingin natin sa sinabi ni Coach Tim Cone na 100% naman na totoo. Halimbawa na lamang kung wala si Luka o si Lebron sa Lakers, hindi sing lakas ng original performance nila ang kanilang maipapakita. Ito nga ang problema ng Gilas ngayon. Integrated na ng maayos si Kai Sotto sa sistema tapos biglang nagka-injury, nag-a-adjust ngayon si AG Edu kung paano niya mapupunan o matatapatan ang performance ni Kai sa loob ng paint. Nang sa ganon ay maging in sync nga rin sila ni Junmar Fajardo. Aminin man natin o hindi, Junmar Fajardo pa rin ang top 1 na big man na local sa PBA. Pagdating sa galawan, banggaan, pustehan, rebound at inside plays, kaya siya talaga ang option natin para sa big man. Kung payatot na nasa 6'9 lamang ang ipapalit natin dito kay Junmar, sigurado na mas lalo tayong kakainin sa FIBA Asia Cup. Sigurado na mas lamog ang Gilas sa pustehan kapag nagkataon, kaya kailangan pa rin ng isang Junmar sa FIBA Asia Cup kasama si AG Edu at dagdagan natin ng Milora Brown. Mas accurate na shooting, mas pulido na chemistry, ito ang pinakakulang ng team natin ngayon at konting dagdag lamang ng mga players sa pool. Dahil kung nagmintis at inalat nga rin ang mga shooters na pinagsasasabi ng mga ilang fans sa komento na ilalagay nila sa Gilas o paglalaroin nila sa Gilas, sigurado na bash rin lang ang aabuti nila sa mga fans na hindi marunong tumanggap ng talo. Iba talaga ang laro ng Gilas kapag merong isang Kai, mas nagiging mabisa ang kanilang sistema, rotation at gumagalaw talaga ng maayos ang bola. Nagiging pulido na nga rin ang laro ng mga players habang papunta sila sa FIBA Asia Cup. Pero malaki talaga ang epekto para sa isang team kapag isang key player ang biglang nawala sa sistema ng isang coach at mahirap nga rin maghanap ng mga players na ipapalit agad-agad, lalong-lalo na para sa Gilas at kakailanganin nga rin talaga ng oras para sa adjustment. Nang sa ganon ay ma-integrate ng maayos ni Coach Tim Cone ang isang player na papalit nga sa role ni Kai Sotto. Hindi naman tayo yung Team USA na talagang marami silang solid na mga players, maraming pagpipilian, pwedeng umabot pa nga hanggang sa Team Z ang Team USA dahil sa dami ng malalakas na players na naglalaro sa kanilang bansa at di hamak na mas malaki ang populasyon nila kumpara sa Pilipinas. Idagdag pa natin na marami talaga ang naglalaro ng basketball sa lugar nila. Nakikita natin na magkakaroon ng pagbabago sa lineup ng Gilas pero hindi naman ganun karami ang mapapalitan. Mahirap talaga ang adjustment para sa atin. Kukonti ang mga quality players natin tapos nagkaka-injury pa nga yung mga klase ng mga players na kayang makakuha ng panalo sa international level kagaya ng ginawa ng Gilas players ni Coach Tim Cone. Aminado nga si Coach Tim na downgraded ang laro ng Gilas dahil walang Kai Sotto at saan naman tayo kukuha ng local player na maganda ang mobility at nasa 7'3 ang height kagaya ni Kai, kaya asahan na natin na mahihirapan ang Gilas sa FIBA Asia Cup. Maliban na lamang kung mas maging pulido pa nga ang mga plays natin sa loob ng paint at lalong-lalo na sa 3-point area at dapat na maging mataas ang accuracy ng shooting natin sa FIBA Asia Cup. Maging ang depensa nga rin natin ay kailangan na maging epektibo at konti lamang ang ating turnovers. Idagdag pa natin na naa-out rebound natin ang ating kalaban. Ito ang kailangan natin
natin para umabot sa finals ng FIBA Asia Cup. Kung palit si ganito tayo palagi tapos minalas ang mga tira nila sa FIBA Asia Cup, parang wala rin lang nangyari. Kaya mag-i-stick na lamang ako sa ensayo, mas pulidong mga plays at palakasin pa ang laruan at galawan ng mga Gilas players natin sa inside plays at pataasin ang accuracy ng kanilang shooting sa 3-point area sa pamamagitan ng pag-improve o pag-tweak ng sistema sa opensa ng Gilas para sa mga open shots.